Magandang hapon po muli sa ating mga kapatiran dito sa Taytay Public Market. Muli po, kami po ay isang evangelist na nagpapahayag ng salita ng Diyos ng libre at wala po itong bayad. Dahil ang ating Panginoong Diyos ay isang Diyos na mahabagin, mapagmahal, at ubod ng pangunawa sa ating mga kahinaan. Kaya nga, nais ni Lord Jesus Christ na maipahayag ang kanyang kabanalan dito sa kalupaan. Kaya nga mga kapatid, kami ay narito sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga paalala upang maipaabot sa inyo ang mensahe na nais niya na ating marinig dito sa Taytay, Rizal. Kaya nga, sinabi nga ni Lord Jesus Christ sa atin, hindi mo man nakikita ang Diyos, ngunit ikaw ay nakikita niya at naririnig. Ulitin ko po mga kapatid, hindi mo man nakikita ang Diyos, ngunit ikaw ay nakikita niya at naririnig. Bakit nga po ito sinasabi sa atin? Upang paalalahanan tayo ni Lord Jesus Christ na wala tayong maitatago dito sa mundong ito. Alam niya ang bawat ginagawa natin dito sa kalupaan. Kaya nga pagdating ng takdang panahon, tayo ay haharap sa kanyang hukuman upang ipagsusulit natin kung ano man ang ating mga ginagawa dito sa mundong ito. Ano man ang ating mga pagsunod kay Lord Jesus Christ ay pinagpapala niya. Ngunit pag tayo ay sumuway sa kagustuhan niya, tayo ay mapaparusahan. Dahil alam niya kung ano man ang ating mga ginagawa dito sa kalupaan. Malinaw po na sinasabi ng Jeremiah chapter 23, verse 22. Kung tunay nilang natutunan ang aking mga salita, hallelujah, matagal na panahon na po, mula po tayo na nabuhay dito sa mundong ito, ibinigay na po sa atin ang kautusan ni Lord Jesus Christ, ang kanyang banal na salita. Kaya hindi na ito bago para sa buhay natin upang maipangaral natin kung natutunan talaga natin itong tunay. Maipapangaral nila ang aking mensahe sa mga tao at sila'y magsisi at tatalikod sa kanilang masasamang ginagawa. Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa iisang lugar lamang. Hallelujah! Kaya nga mga kapatid, ano man ang mga ginagawa natin ngayon, nagmamaniho man tayo, nagbabantay sa ating mga paninda, naglalakad man tayo, kumakain, umiinom, ano man ang ating mga ginagawa, alam ni Lord Jesus Christ yan. Ang bawat salita natin, alam din ng ating Panginoon yan. Kaya nga tayo ay pinapaalalahanan niya na magbago na at pagsisihan ang mga liko nating mga ginagawa dito sa makamundo. Dahil malinaw na sinabi niya sa kanyang banal na salita dito sa Jeremiah na ako ang Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa isang lugar lamang. Kahit ano pang gawin mo, mga kapatid, kahit magtago ka sa iyong kwarto, magtago ka sa CR, o ano man ang iyong gagawin, nakikita ka ni Lord Jesus Christ. Walang makakapagtago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Na kahit saan man tayo, ano man ang ating mga ginagawa, mga kapatid,
Malalaman ni Lord Jesus Christ yan. Kaya nga, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon na alisin na sa ating mga puso ang pagsisinungaling, ang pagpapakunwari, ang pagtatanim ng sama ng loob sa ating kapwa. Dahil yan ay magpapahamak sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, alam ng ating Panginoong Diyos ang ating mga kahinaan dito sa kalupaan. Hindi siya nagkulang sa ating mga buhay. Kaya nga nais niya na basahin natin ang kanyang banal na salita kung meron man tayong mga Biblia sa ating mga bahay. Huwag nating hayaan yan na matutulog lamang o mababaliwala. Dahil dyan nakakasalalay ang ating mga kaligtasan upang maligtas ang ating mga kaluluwa. Dahil sa panahon na may problema tayo, mga pagsubok na hinaharap, tandaan mo mga kapatid, alam niya ang struggle mo sa iyong buhay. Nakikita niya ang kabutihan mo kahit walang nakakapansin. At alam ni Lord Jesus Christ kung ano ang iyong pinagdadaanan dito sa mundong ito. Sabi nga ng awit, 139, ako iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako iyong nakikita, gumagawa man o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin. Alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Kaya nga wala talaga tayong maitatago dito sa mundong ito, mga kapatid. Kaya unawain natin ang bawat salita ni Lord Jesus Christ at isabuhay na natin ito. Humingi na tayo ng tawad kay Lord Jesus Christ at pagsisihan natin ang mga liko nating mga gawa dito sa mundong ito. Kahit walang ibang nakakaintindi sa iyo, mga kapatid, kilala ka ng Diyos ng buo at mahal ka pa rin niya. Kahit na alam niyang gumagawa ka ng kasalanan, naghihintay lamang siya na magbabago ka. Sabi nga ng Korinto, 2 Korinto chapter 5 verse 7, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa ating Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita lamang. Malakas nga ang loob natin na iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Lord Jesus Christ at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa dito sa daigdig na ito. Kaya nga magsisi na tayo at manumbalik sa Kanya. Iwan na natin ang mga likong gawa natin, mga bisyo, mga kahilayan, ang pagmamahal natin sa makamundo. Layuan na natin ito, mga kapatid, dahil ito ang magpapahamak sa bawat isa sa atin at sambahin natin siya sa banal na Espiritu at katotohanan. Purihin mo ang ating Panginoong Diyos na si Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ dahil siya ang nagbigay buhay sa iyo. Sabi nga ng awit, chapter 34, verse 14, mabuti ang gawit mo sa may layuan, pagsikapang kamtin, ang kapayapaan, mga mata ni Yahweh, sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Sa mga masasama, siya ay tumatalikod, at sa alaala, siya ay mawawala. Agad dinidirinig, daing ng matuwid, inililigtas niya sa mga panganib. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid, may suliranin man sa tulong ni Yahweh,
agad maiibsan. Kaya kung tayo ay sumunod lamang sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, ay hindi niya tayo pababayaan. Hindi natin mararanasan ang kahirapan sa mundong ito. Siya ang Diyos ng biyaya na nagbibigay ng buhay sa atin. Sabi nga ng Jeremiah chapter 33 verse 2, mga kapatid, ganito ang sabi ni Lord Jesus Christ, ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan, o Yeshua Mashiach Jesus Christ ang aking pangalan. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kung tatalikuran na natin ang ating mga kasalanan dito sa mundong ito, diringgin tayo ni Lord Jesus Christ at hindi tayo matutulad sa mga lugar na nasalanta ng bagyo. Hindi tayo matutulad sa mga lugar na natutupok sa apoy. At higit sa lahat, hindi tayo matutulad sa mga lugar na nayanig ng lindol. Kaya manumbalik na tayo, mga kapatid. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Habang mayroon pa tayong pagkakataon na lumapit sa ating Panginoon. Ano nga ba ang dapat nating gawin upang kalugdan ka o kalugdan tayo ng ating Panginoong Diyos habang nandito pa tayo sa mundong ito? Sabi nga niya, mamuhay ka ng may katapatan kay Lord Jesus Christ. Mamuhay ka, kapatid, na may katapatan at pagsunod. May paggalang kay Lord Jesus Christ. May takot na gumawa ng kasalanan. Sabi nga ng Mikas, chapter 6, verse 8, itinuturo na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa ating Panginoong Diyos. Mainam ang magkaroon ng takot kay Lord Jesus Christ. Ito ang kanyang panawagan sa lugar ng Taytay Public Market. Makinig kayo, bayang nagtitipon-tipon sa lungsod. Magbago na kayo at pagsisihan na ang kasalanan upang maligtas ang ating mga kaluluwa patungo sa dagat-dagatang apoy. Sapagkat napakalinaw na sinabi niya yan sa Pahayag chapter 20 verse 15. Ang sino mang hindi nasusulat ang pangalan sa buhay na aklat ay malalaglag sa dagat-dagatang apoy. Ang impyerno ay totoo, mga kapatid. Kaya nais ni Lord Jesus Christ habang tayo ay binigyan pa ng buhay sa mundong ito, manumbalik na tayo sa Kanya at talikuran na natin ang ating mga kalikuang gawa. Lagi mong isipin na nakamasid sa iyo ang ating Panginoong Diyos. Nakikita ang bawat galaw natin dito sa mundong ito. Naririnig tayo ni Lord Jesus Christ. Ngunit kung magpatuloy tayo sa paggawa ng kasalanan, paano niya tayo diringgin sa bawat panalangin natin? Kung nais mong kahabagan ka, magbagong buhay na tayo, mga kapatid. Sabi nga ng Kawikaan chapter 15 verse 3, ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan ng ating Panginoong Diyos. Kahit saang lugar man tayo dumako, alam ng ating Panginoong Diyos. Kahit anuman ang ating mga ginagawa sa mundong ito, walang makakatakas sa kanyang paningin. Sabi nga niya sa Kawikaan chapter 5 verse 21,
Ang paningin ni Yahweh sa tao'y di inialis. Laging nakasubaybay bawat oras, bawat saglit. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, ano man ang iyong ginagawa ngayon, alam ng Panginoong Diyos yan. Kasamaan ng isang tao ay bitag na nakaumang. Siya ang magdurusa sa sariling kasalanan. Pagkat walang pagpipigil, siya ay mamamatay at dahil sa kamangmangan, hantungan niya ay libingan. Kaya nga mga kapatid, lagi nating alalahanin na ang ating Panginoong Diyos ay nakikita niya ang ating puso, ang ating isipan, kung ano ang nilalaman natin dito. Kaya nga pag-ingatan din natin ang bawat salita natin. Dahil ang lahat ng iyan, ang pawang walang kabuluhan ng mga salita natin, ay ipagsusulit natin yan sa ating Panginoon na si Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, sa patnubay ng ating Panginoong Diyos, binibigyan niya tayo ng kaparaanan kung ano ang dapat nakalugdan para sa ating Panginoong Diyos habang nandito pa tayo sa mundong ito. Sikapin mong magawa at masunod ang kalooban ni Lord Jesus Christ upang makamtan mo ang buhay na walang hanggan na kanyang ipinangako sa bawat isa sa atin. Walang nakakapasok sa kaharian ng Panginoong Diyos na nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Hindi po welcome sa kaharian niya kung hindi natin pagsisihan ang ating mga kamalian dito sa mundong ito. Sabi nga ng awit 119, verse 104, sa bigay mong mga utos na tamukoy karunungan, kaya ako'y namumuhi sa ugaling mahahalay. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Taimtim ang pangako kong ang utos mo ay susundin. Tutok din ko ang tuntuning iniaral mo sa akin. Kaya nga mga kapatid, sa lahat ng may Bible sa ating mga bahay, basahin po natin ito. Huwag nating hayaan na mababaliwala dahil ito ang ilaw natin sa ating mga buhay. Ito ang kalayaan natin sa ating mga kasalanan. Kaya bigyan natin ng panahon ang pagbabasa ng Biblia. At sa lahat ng nakakarinig ngayon, kung wala man tayong time na magbasa ng kanyang Bible, open po at libre po ang aming YouTube channel, Yahweh Ministry 101, Yahweh Ministry 102, at ang Church Ruach Facebook. Upang maunawaan po natin ang bawat salita ng ating Panginoong Diyos. Libre po ito at naway bisitahin nyo. Malaya po kayong makapanood nito. Dahil ito'y bigay ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay mapawalang sala sa kasalanan. Kaya nga mga kapatid, maraming salamat po sa oras panahon na ibinigay nyo at inilaan sa pakikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Naway pagpalain ang lahat na narito na nakikinig at naway manahan sa puso ninyo ang salita niya upang ito ay maipahayag din ninyo at mapaalalahanan ang inyong mga mahal sa buhay. Kaya salamat po mga kapatid. Ruach Yeshu Shalom. God bless po sa lahat.